sa pag-abroad, kung gusto mo talaga kumitaan malaki, kailangan mo rin mag-produce ng pera. Hindi kagaya sa Middle East na wala lang, libre. Pero kung sa Taiwan, katakan Taiwan, laki. Mga Taiwan, 100,000 eh. Kulang pa eh. Kaso nga yung mga ate ko is nag-OFW naman. Kaya sa kanila ako nang hiram. Sa ngayon yung anak ko, gusto mo, Japan ka lang. Alaki talaga naggastos. Hindi talaga kere. Ayaw niya mangutang eh. Kasi kulang ang 150,000 gastos. Makarating ka lang sa Japan, kailan mo 150,000 gastos eh. Saan mo kukunin yun? yung tita ko, nag-suggest dalaga ko na pwede niyang gawa ng paraan. Ay, mapalit kasi itong anak ko. Ayaw talaga niyang umutang. Gusto niya mag-ipon siya. Ilang years na siya sa trabaho. Hindi ko naman hinihingian siya ng pera eh. Hindi naman kami nanghihingi. Lahat sa kanya nag-ipon siya. O, di ba? Kung sa 3 years kang trabaho, kaipon ka ng 5,000 a month. Magkano yan? May ipon na siya 150,000. Sulit na yun papunta ng Japan. Diba? Kasi yun talaga plano niya, Japan at Canada talaga. Kasi yung bansang na yan, ang mga bansang yan, kailan mo talaga mag-produce ng pera? Bukod sa may experience ka, mahigpit ang Japan eh. Mahigpit talaga eh. Kahit na yung kapatid ko, marami na experience eh. Yan, sobrang higpit na. Experience po talaga ang kailangan. Sinasabi lang hindi experience talaga. Kailangan nakatapos ka sa panahon yun. Noon, okay lang high school. Pero parang ngayon, mahigpit ang mga agency. No. Hindi ko na pangarap mag-abroad kasi nga may anak na akong dalaga, sila binata. Sila na yung nangarap. At pangarap niya. Kasi yung pag-abroad dapat 20 ka pa lang eh. Sa abroad ka na. Kasi yan ang binibigyan ng chance ng mga bansa na yung kabataan. Pero at isa pa, ito kung mag-Japan ka, hindi pwede may anak. Karamihan ng mga agency, gusto na single, walang anak. Bira na may anak. Kung man, edi ibang trabaho mo. Kung gusto mga factory, hindi sila nagtatanggap na may anak. Single talaga hanap nila na walang anak talaga. Basta walang anak ang gusto nila eh. Ang tagal ng Diyan. Yung pamangkin na yung Mr. Matagal na sa Japan. Kala niya tagal sa Japan. Pero nakapunta na. Alam mo ilang taon na siya na Japan? 20. Dahil years na siya doon. 25 na siya. Kaya dapat 20 pa lang nag-apply ka na. Kasi nga matagal na rin siya nagtrabaho sa electronics experience. Tas may tita din siya nang matagal na Japan. Kasi may ewan ko kung may asawang hapon yun. Pero natulungan siya, tagal dun eh. Tagal lang sa yung tita niya, balik-balik na. Kapag may edad ka na balik-balik, okay lang na dun. Tagal lang pangarap ng anak mo. Canada at Japan talagang gusto niya. Oh my God, may paalala. Speaking of, may ano pala ako. May ano pala ako ngayon. May ano pala. Pahin ka, te. Basta kayo, tobe. Ayun, nakalimutan ko. Pangit pala ni Mr. E, nakalimutan ko na pinapupunta pala ako sa Comelec. Pinapacheck kasi sabi niya, hindi daw siya makapag-abroad. May passport na siya. Pero ang kumpanya na ina-apply niya, hinahanapan siya ng certificate of registration ng Comelec. Ang agency po mahigpit.
Ang agency parang sa uwas siya direkta eh. Government to government yata siya kasi nahanapan siya ng Comelec eh. Eh ano, na-deactivate. Walang record. May record nga siya pero deactivate. Hindi siya active. Kailangan active siya mutante. Kasi hindi daw siya maka-apply kung hindi siya active na mutante. Tagal marami na rin yung ipon ng batang yun eh. Ano, mga naulila yun sa ama at ina. Kaya ako ang kinuntak, nakalimutan ko. Sabi ko, bakit parang may gagawin pala ako today. Kaso nga lang, kulang ako sa tulog. Ano ba yan? Kagabi kasi nag-ano. Wala ako sa tulog talaga. Ayun. Ito lang muna. Buti pa mag-live ako.